Hello church and attendees. Ang date ngayon ay May 3 at rinirecord ko ang part 3 ng series ng Gift of Teaching. Nung nakaraan ay tinalakay sa inyo yung isang character na possible na ang gift niya ay teaching, si Apollos. At mainly for two reasons. Yung una, kasi nga ay siya ay naging masipag mag-aral, kaya natutunan niya ang banal na salita ng Diyos sa kanyang panahon, yung Old Testament pa lang available. And bagamat pwede nating gawing dahilan na kasi sa panahon niya ay umusbong ang magandang edukasyon at ang nakapalibot sa kanya ng mga tao ay interesado sa matuto, ay huwag natin na alisin ang isang factor na nasa tao pa rin. Kung gugustuhin niya na tumulad sa mga nakapalibot o hindi. So ganun din na kahit sabihin ng isang mananampalataya na pinalaki ka na hindi ganoon ang nakapalibot sa iyo, laging mayroong choice, laging may liberty ang Panginoon sa bawat isa. At maaaring hindi ka namulat sa ganoon, pero marami ng paraan. At ngayon lalo na dahil sa internet age ay ang impormasyon ay sagana o kaya sobra-sobra pa nga sa kakayahan ng tao para matutunan lahat. So imaginein o isipin ninyo na kung ang gift ay teaching, and ngayon marami ng resources para matuto at mag-aral, lalo ng Word of God, talagang maaaring maging Apollos ang isang mananampalataya. Ikalawa na dahilan kung bakit ang gift of teaching, gift ni Apollos ay teaching, ay probably dahil nga sa kanyang pagiging fervent in the Spirit at pinaglingkuran niya ang Panginoon. Maalala ninyo na ang pagiging bold ni Apollos sa pagtuturo, kahit pa limitado pa ang kanyang kaalaman, ay naging masigasig siya para ituro ang way of the Lord tulad ni John the Baptist. So ngayon po ay tatalakayin ko sa inyo ang ikalawang character na maaaring ang gift din ay pareho kay Apollos. At ang taong ito ay si Stephen. Si Stephen ng Acts chapter 7 ng Jerusalem Church, na sa Acts 6 siya ang isa sa 7 na lalaking hinalal para maging deacon ng church. And sa Acts chapter 7 makikita ang pinakamahabang pagsasalita ng isang karakter sa Bagong Tipan, maliban sa Panginoong Jesucristo. Yung Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 5 hanggang 7, ay sermon yon, sermon. Ito naman kay Stephen sa Acts chapter 7, hindi siya matatawag na teaching engagement o sermon o preaching, kasi ang ginawa niya ditong pagsasalita ay pagdedepensa niya sa tama, at kasama na doon ay ang pagsasaway. So matatawag ito pwedeng apologetics. Ganun pa man, masusukat ang kaalaman ng taong pag-aaralan natin sa kanyang mga sinabi. So manalangin tayo. Dakilang Diyos, patnubayan niyo po ang pag-record na ito at pagtalakay para maging kapakipakinabang sa church or churches. At patuloy po, Panginoon, na kinakailangan namin na puspusin po ng banal na Espiritu ang mga naligtas para malaman nila kung ano ang binigay po ninyo na kaloob sa lalong madaling panahon, para magamit po ito, mapagyaman po ito sa ikatatag ng Ecclesia, at gayon din po sa
kapakinabangan din ng mga hindi ligtas para sila ay maligtas at maging tagasunod ni Jesucristo. Hiningi ko po ang iyong pangunguna, paggabay at pagpapala. In Jesus' name, Amen. So punta tayo sa Acts chapter 7. Pakita ko sa inyo ang mga ebidensya na siya ay may gift of teaching. Dalawa rin tulad ni Apollos. So Acts chapter 7. Nabanggit ko na ito ang pinakamahaba maliban sa Panginoong Jesucristo. And makikita ang kanyang pagsasalita mula verse 2. And he said, so si Stephen na po ito. So nagsimula na siya, men, brethren, and fathers, hearken, makinig. The God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Haran. Natapos po ang kanyang pagsasalita, verse 53. Who have received the law by the disposition of angels and have not kept it. So 52 verses. 52 verses. So pinakamahaba po ito. So una pong dahilan kung bakit ang gift niya ay teaching is tulad ni Apollos, mayroon siyang mastery ng Holy Scriptures. Or sa time niya at ni Apollos, available pa lang kasing Scriptures ay ang Old Testament. At isa-summarize ko sa inyo ang kanyang pananalita by the three inspired parts ng Hebrew Old Testament. So, ang Hebrew Old Testament po ay tinatawag nila na Tanakh. T-A-N-A-K o kaya minsan K-H. So, Tanakh. So, ang tatlong consonant po niyan ay T, N, saka K. Yun po ay abbreviation actually ng tatlong parts ng Old Testament. Kasi ang mga Hebrews noon, hinati nila ang Old Testament into three parts. Una yung T, which is Torah. T-O-R-A-H. Ikalawa naman, ang Torah, by the way, yan yung law of God, o law of Moses. So yung sinulat ni Moses na 5 books na magkakasunod, na pinakauna ring mga books ng Old Testament. Yun yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sunod po na part niya na yung Nabim. Ang Nabim naman, yan yung prophets, prophetical books. At ang sunod na part, last part ay yung K, yung Kathubim. Yun naman yung mga poems, mga tula. So kasama po sa Kathubim yung mga sulat ni David na Psalms, sulat din ng ibang Psalmists, Proverbs ni Solomon, kanta ni Solomon, Songs of Solomon, and so on. So yung ibang books ay nasa grupo ng Nabim. Yun yung mga prophets nga po. So maliban sa mga books na sinulat ng prophets, kasama po dyan yung Kings, Samuel, and then Chronicles. So sa Tanakh, hindi siya hinati as first and second. Ano siya, pinag-isa lang siya. Sa Tanakh, ang Ezra saka ang Nehemiah, pinagsama din siya. So, ipakita ko na sa inyo ngayon, bakit ko nasabing may mastery si Stephen ng Old Testament, yung Scriptures. Remember, sabi sa Romans chapter 12 verse 11, yung dapat na gawin ng isang may gift of teaching, tatlo ito dapat not slothful in business. So, ibig sabihin, kung gift teaching, masipag ka dapat.
ang business mo is mag-aral bago makapagturo. Another katangian dapat is fervent ka in spirit. So, ang tanong is, chinek natin ito kay Apollos. Masipag ba si Apollos sa pag-aaral at sa pagtuturo? Check. Fervent ba ang spirit ni Apollos? Bold ba siya sa pagtuturo niya? Yes, check. Nakapag-serve ba siya sa Panginoon, si Apollos? Check. In fact, isa siya sa nag-water ng existing church sa Corinth noon na plinant ni Apostle Paul. So, si Stephen ba, naging masipag din siya sa pag-aaral? Paano niya na-master yung Torah, yung Nabim, yung Ketubim? So, sa atin, equivalent na po yan sa 39. So, sa Tanakh naman, equivalent siya sa 35. Kasi nga pinag-isa yung Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Samuel. So, ang evidence ay babanggitin ko na po. So, sa chapter 7, ang kanyang pananalita, mula verse 2 hanggang 16. Mula verse 2 hanggang 16. Ito ang ebidensya na kabisado niya ang Torah. Kasi mula sa verse 2, Abraham po yan, na kinakwento po niya. Abraham. And then, pagdating po sa verse 8, nabanggit niya na si Isaac. And then Jacob. And then verse 9, si Joseph na. So, ang binabanggit niya dito yung mga patriarchs or yung mga fathers. Ang una niyang pinasahan ng Panginoon ng kanyang salita ay mga tatay, fathers na namumuno ng kanilang mga bahay at eventually nation of Israel. So, mula verse 2 hanggang 16 po. 16. Ay kwento po yan ng Genesis. Abraham to Joseph. Mula 17, mababanggit niya po dyan yung pagdami na ng tao, ng Hebrew people sa Egypt. Alala niyo yon, si Joseph naging prime minister ng Egypt. So, second most powerful man ng Egypt noon. Dinala niya ang kanyang tatay at mga kapatid sa Egypt. Nagkaroon ng famine noon. So, nasave ang family ni Joseph because of him. And then, hanggang sa namatay si Jacob, gusto ni Jacob ilibing siya sa lupa pa rin na binigay ng Diyos. So, iniuwi doon. And kahit si Joseph, gusto niya doon, hindi sa Egypt ilibing. Eventually, namatay ang mga patriarchs. So, yung generations nila dumami. And so, ito na yung binanggit dito ni Stephen, Exodus, Book of Exodus na ito. Verse 17, the people grew and multiplied in Egypt. And then, nabanggit niya na dito yung kapanganakan ni Moses, verse 20. So, mula 17 hanggang 44, yan po ay tungkol po kay Moses. So, ibig sabihin, verse 2 hanggang 44 ay Book of Genesis at Book of Exodus ang tinatalakay niya. How God saved His people, the patriarchs, and yung mga Hebrews na nag-exodus mula Egypt to pabalik doon sa lupa na pinangako ng Diyos. How God saved His people through the patriarchs and then man of God, Moses. So it's about salvation. Pero tinalakay niya o pinakita niya ang salvation ng God using the Torah. And mastery po ito because hindi mo masasummarize ang
Holy Scriptures kung hindi mo siya maintindihan. Hindi mo siya masasummarize kung hindi mo nako-connect ang lahat ng books. Hindi mo siya ma-harmonize, hindi mo siya masasummarize. Sa secular school nga, para ma-develop ang skill ng estudyante to comprehend, binibigyan mga exercises na magbasa. Let's say, a story. And then, ipapa-identify kung anong theme, ipapa-identify kung ano ang content, and ipapa-summarize. So, chine-check doon yung summary, chine-check yung theme, chine-check yung content. So, kahit marunong magbasa, whether Tagalog, Filipino, or English, or any other language, kung hindi mo naman naiintindihan yung mga salita, hindi mo rin siya matututunan, at lalong-lalo na hindi mo siya maitutugma sa mga ibang babasahin. So kung Biblia yon, hindi mo makikita yung mga yung kahalagahan nun kung hindi mo naintindihan. Kaya nga, nababanggit sa inyo na hindi sapat na nagbabasa ka ng Biblia. Lagi mo itatanong, nagbasa ka ng Biblia, anong natutunan mo? Lagi mong i-check. Yung sinasabi mong natutunan mo, na isulat mo sa notebook mo or kung saan man, tama ba? Paano mo nasabing tama? Anong batayan mo ng tama? Ito ba sarili mo lamang ang batayan mo? Doon po, mali na agad yun. Kasi hindi pwede na ang batayan natin ay ang ating sarili. Unang-una, tayo ay makasalanan. Ikalawa, iba-iba ang ating pinag-aralan o iba-iba ang ating pinagkuhanan ng mga kaalaman. So, napakahalaga po na meron tayong checker, pang-check kung tama yung ginagawa natin. Kaya nga meron tayong pag-aaral dapat na ginagawa. May professor, may teacher, at siya yung magtuturo sa iyo at mag-check. Okay? So, hindi pwedeng maging student kung walang teacher. Hindi rin pwedeng maging teacher kung hindi nag-study muna. So, I hope malinaw po yun. Okay? So, to continue, verse 45 naman. Ano ang content nito? 45, mapapansin ninyo yung pagbanggit na dito na transition mula fathers ay kay David naman. Yung pagkakaroon ng desire ni David na magkaroon ng bahay ng Diyos, tabernacle. Subalit ang kanyang anak si Solomon ang nagtayo noon. So saan ba mahahanap ito? David to Solomon. So mahanap po yan sa Kings. At ang Kings po, 1st and 2nd Kings ay Kathubim, K nung Tanakh. So verses 45 to 47 ay tungkol po yan sa Kethubim. And last part, verse 48. So this is about prophet, particularly prophet Isaiah. Howbeit the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet. Sinong prophet ito? Na nagsabi ng 49 and 50. Heaven is my throne and earth is my footstool. What house will ye build me, saith the Lord, or what is the place of my rest? Had not my hand made all these things? So, ito po ay pananalita ni prophet na Isaiah. Prophet Isaiah. So, sa Isaiah chapter 40, chapter 40 verse 28, chapter 44 verse 24, and so on. So, ibig sabihin, mayroon din siyang kaalaman na sa Tanakh. Yung letter N na part ng Tanakh, Nabim, which is the books written by prophets. Verses 48 to 50. So, yun po yung unang evidence
may mastery siya ng scriptures. Ang pinakamahalagang subject, pinili ni Stephen na pag-aralan, ang Holy Bible. Makikita ninyo yung tugmang pagkakahati, rightly dividing the word of truth, sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Kasi yung kanyang pananalita, hindi yung halo-halo lang na nagsimula kay Abraham tapos naalala si David tapos bumalik kay Jacob o kaya pumunta naman kay Moses o kaya pumunta sa Isaiah prophet. No, hindi ganun. So mapapansin ninyo, kaya ako binanggit yung mga verses para pakita sa inyo yung flow ng pag-iisip ni Stephen. Scholarly din tulad ni Apollos. Talagang hindi halo-halo. Hindi yung basta lang makapagsalita na wala namang direksyon. Yon, may direksyon si Stephen. Na ipakita niya nga na sa lahat ng period ang mga mananampalataya ay nagdi-discern na paglingkuran ng Diyos. Pero ang mga matitigas ang ulo, laging sila yung naninira ng mga mananampalataya. So para i-lead sila, yung audience ni Stephen, na by the way, mga unbelievers yun. Hindi naman yun inimbita ni Stephen para makinig na magturo. No. Ito yung grupo ni Saul, eventually Paul, na mga Sanhedrin po ito. So, mga scholarly nito, mga academics din ito, ang audience niya. Pero, fervent in spirit si Stephen kasi hindi siya natakot. Hindi siya natakot kahit mataas ang pinag-aralan ng kanyang audience. Kahit alam niya na mga scholars din iyon, mga Pharisees yun, ay hindi siya nagpadala sa kanyang kahinaan. So, ebidensya na ang banal na espiritu ay pinuspos siya, kaya nagawa niyang tumayo at magsalita. Isa laban sa napakarami. Although it eventually led to his death, pero sinigurado ng Panginoon na maisulat ang buhay at isang episode ng buhay ni Stephen to honor si Stephen at para tularan nating mga mananampalataya. So, kaya tinawag siyang martyr kasi nag-witness siya even unto his death. So, mga bagay na hindi nawawala na sa mga mananampalataya. Takot mamatay, takot mag-witness. Takot mag-witness, takot mag-aral. Takot magturo kasi takot mag-aral. O takot magturo kasi hindi nag-aral. So, kaya nga importanteng requirement talaga bago mo matuklasan ang gift mo, naligtas ka. Kasi hindi madali yan. Kahit matapos mo ang series na ito, ay hindi po nangahulugan malalaman mo agad-agad. Hindi itong series na ito ang kasagutan, kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu, kailangan puspos ka ng banal na Espiritu dahil siya ang tutulong para malaman mo ang tamang gift. So, yun po ang unang evidence. Like Apollos, may mastery siya ng scriptures. And I believe na maraming beses niya ito pinag-aralan, ang scriptures. And naalala niya and na-summarize niya into 52 verses. So, grabe. Grabe ang kaalaman na sa mga nag-aaral nga po ng Word of God. Sa dami mong naituro na hindi mo na maalala lahat ng naituro mo, kailangan mo ma-refresh. Pag nakita mo yung lesson mo, binasa mo ulit, saka ka ma-refresh. So,
Kaya mahalaga po na mayroong copy kasi sa akin, sa ministry ko, importante yung may copy because hindi ko maalala lahat. Kaya I keep yung lessons sa computer o kaya sa cloud para mayroon akong babalik-balikan lagi. Kasi hindi ko yan maalala lahat. Kaya para makita natin ito sa sarili natin na ikaw ba yung matalas ang pag-alala mo sa tinuro ng nakaraang taon, nakaraang 2 taon, natatandaan mo ba yung mga pinag-aralan? So, pwede mo i-consider talaga that this is your gift. Naalala ko po na mayroong kinento noon si Dr. Reeves, nung nagtuturo pa sa amin si Dr. Reeves na mayroon siyang isang anak na ganun katalas ang isip, memorya. Na babanggitin niya, ito po ba gayon tinuro mo nung nakaraang matagal ng taon? Nagugulat na lang daw siya na hindi niya maalala na yun, pero naalala daw nung isa sa kanyang anak because he has 6 children, boys. Yung bunso niya, si Jacob, yun ang kanyang assistant pastor. So, I wish ma-meet ko sila personally. So, sa mga nagko-consider na gift ay teaching pero makakalimutin, hindi magtutugma. Hindi magtutugma, kapatid. Kasi look at si Apollos, look at si Stephen. Nung nagsalita ba sila, may copy. Wala silang tablet, tulad ko. Wala silang Bible, hawak, tulad ko. No, tulad ni Josh o ni Brother Leo. You see? Hindi ko naman sinasabi po na pag nagturo tayo, wala dapat na copy. O kaya wala dapat na notebook at Bible. So, mali po yun. So, amazing lang na makita po ito na sana ganyan ako. Sana tulad ako nila. Pag bigla kang sinabi na to speak, ako magpapanik ako kasi kung hindi ako prepared. So, importante sa akin, bigyan mo man lang ako kahit konting minutes para makaprepare man lang ako. Besides, hindi tayo tulad ng mga charismatic Pentecostals na bigla na lang tatayo kasi ang turo at paniniwala nila ng banal na espiritu daw magsasabi sa kanila kung ano yung lalabas sa kanilang bibig. So, hindi natin yun tinatanggap at hindi natin yun pinapractice. Kailangan po mag-study before you can teach. Number 2 na evidence, ang panghuling evidence, tulad din po ni Apollos, naging fervent siya, may ebidensya na fervent siya sa spirit. Natulad sa isang teacher according to Romans 12:11. So, yung unang evidence, hindi siya tamad na mag-aral at magturo. So, number 2, fervent in spirit. And number 3, serving the Lord. So, asan yung evidence dito na bold or fervent si Stephen? So, pagkatapos niyang i-summarize ang Torah sa audience niya, sinaway niya ang kanyang audience. Sabi niya dito sa 51, kayong mga stiff-necked, dalawang katangian na matutulis at sa Hebrew ay talagang blatant itong akusasyon na tama si Stephen. Pero syempre, ang audience niya hindi yun tinanggap. Kaya siya pinatay. So, sabi ni Stephen, kayong mga stiff-necked, ibig sabihin matigas ang leeg o tayo ang tawag natin matigas ang ulo. At kayong mga uncircumcised in heart and ears. Naalala niyo si God, ang covenant niya kay Abraham ay lahat ng lalaki na nanggaling sa iyo, Abraham, kailangan circumcised. Pag hindi yan circumcised, i-reject ko yan. So para sabihan ni Stephen, yung kapwa niya Hudyo na uncircumcised kayo. Although tinutukoy niya spiritually, in heart.
ay sa kanila ay talagang attack yun na ayaw nilang maging uncircumcised sila. Kasi pag uncircumcised sila, God will reject them. Pero bagamat ayaw nila, dahil sa rineject nila si Jesus, kaya nasabi ni Stephen, uncircumcised kayo. Kasi kaya kayo rineject ng Diyos kasi rineject nyo mismo si Jesus. So, sino man na tatanggi kay Jesus ay tinatanggi ang Ama. At itatanggi rin ni Jesus sama. So, kaya uncircumcised daw sila sa puso, sa tenga. Lagi niyong you do always resist the Holy Ghost, verse 51, tulad ng inyong mga ginawa ng mga ninuno ninyo, yung mga tatay ninyo. Ganon din yung ginawa ninyo. So, kaya ako nasabing fervent siya, bold siya, kasi nagawa niyang sawayin ang napakarami. So, hindi po ito nature ng tao. Kahit nga po dalawa lang yan, meron ka ng takot na lumapit para maturuan ng isang tao. Stranger to stranger. Kahit di naman yung lalapitan mo, takot din sa'yo kasi stranger ka. So, ba't ka lalapit? So, siya pa, ang dami, puro pa Sanhedrin ito. Pero nagsaway siya, hindi siya nagtago. So, kaya nakita ko po yung Romans 12:11 sa kanya, kay Apollos, kaya ko ito binabanggit sa inyo. And nagawa niya pang sabihin na rineject ninyo si Jesus, rineject ninyo ang Holy Ghost. O di, 3 persons of God, rineject ninyo. Kaya mga unsaved sila, uncircumcised. Yung mga tatay nila, ninono nila, ganun din. Rineject din yung mga ninono nila, rineject si Moses, rineject si Prophet Isaiah. Kaya ganun din ang ginawa nila. So, napakatalino kasi pwedeng kung hindi mo maintindihan, parang ang intindi mo sa kanya, tinatalakay niya lang ang history. No. May direction, sabi ko kanina, may direction si Stephen. Kaya niya binanggit muna sa panahon ni Moses, sa panahon ni Isaiah, na yung mga Hebrews rineject yung man of God, yung prophet, kasi para i-lead niya rin to conclusion na kaya kayo ganyan kasi yung mga ninuno ninyo ganyan din, nag-reject din. Kaya ginaya nyo lang yung mga ninuno ninyo na nag-reject sa man of God, sa prophet, at kayo rin, ang pinaka-highest na prophet, si Jesus Christ, rineject din ninyo. So, verse 52, tuloy pa si Stephen sa pagsasaway. Which of the prophets have not your fathers persecuted? Lahat ng prophets pinersecute. Sino nag-persecute? Sarili lang naman na tao, Hebrews. So, prophets from Southern Kingdom or Northern Kingdom, pinadala ni God, reneject ng mga Hebrews. Kaya eventually, ang punishment ng Lord is patayin sila, tanggalan sila ng lupa na pinamana ng Diyos at dalhin sila bilang mga alipin sa dayuhang mga bansa. Tulad ng Mesopotamia, tulad ng Egypt noon, tulad ng Assyria, Persia, and then Greece, eventually Greeks ang sumakop sa kanila. So, tuloy ang pagsasaway niya. And they have slain them which showed before of the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers. So, inaccuse ni Stephen. Rineject ninyo si Jesus. Hindi lang rineject, kayo pa ang dahilan bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. And yung mga ninuno niyo, ganun din, yung pinadala ng Diyos na propeta, pinersecute ninyo, pinapatay pa ninyo. So, and last, verse 53, who have received the law by the disposition of angels and have not kept it. So, ano ang last na kasalanan ng audience niya? Hindi iningatan ang
ang law of Moses or yung Torah. So, this is fervency of the in spirit niya. Hindi siya nagpadala ng kanyang takot. And so, ang fervency is yung lakas para sawayin ang audience kasi hindi naniniwala ang kanyang audience. So remember, hindi ito church ha. Kasi ang church, supposedly, ang audience na lahat ligtas. Kaya nga pag nagtipon ang church at mayroong hindi dyan ligtas, asahan talaga na mayroong mga ganitong reaction na nagagalit sa preacher or sa pastor, sa teacher, at pwedeng may gawing masama laban sa kanya. The most na nagagawa lang is yung mga magsasalita pagtalikod ng pastor. So ako yung laging receiving end ng ganyang mga pag-uugali. Marami pa sa mga nababalitaan lang natin. Most likely, marami pa. Sa Bakong, unbeliever, asawa ni Lola Piling, napatay na, Benito, si Ining noon, yung mga nag-walk out, dati nag-walk out si Rose, sa Bulusan, si Rosie, and nung unsaved, si Osel, eventually tumalikod, si Jeffrey. So, ang dami, sobrang dami talaga. Sa Legazpi naman, nung simula 2012, nag-react agad si Yudel, nag-walk out pa, tumalikod. Nung pag-alis ni Pastor Roy, umalis din, nakabalik kasi may nangyari. Si Laura, hinatid pa ni Brother Josh, tapos aatakihin ako sa harap ni Brother Josh, sa harap ng misis ko, pinartneran ng misis ko sa prayer meeting, sasabihin niya yun. Talagang fervent in spirit si Laura. Fervent in spirit sa evil spirit. Talagang wala siyang takot na banggitin yun sa harap ng asawa ng pastor, sa harap ng co-worker ng pastor at sa iba pa. So, kung ang mga kaaway ni Jesus, kaaway ni Stephen, fervent, dapat fervent din tayo lalo kasi nasa katotohanan, in truth. Fervent in spirit, in truth. Kaya ang isang nag-aangking Kristiyano na walang lakas, hindi bold para ituro ang katotohanan at nagpapadaig sa kahinaan ng laman, posibleng hindi ligtas. Walang banal na espiritu na nagpapalakas sa kanya. So, hindi mo pwedeng gawin na argumento yun, na hindi ako bold magsalita, magturo, hindi ako malakas magturo kasi hindi ko yan gift. So, wag tayong pilosopo. Hindi ibig sabihin na hindi mo yan gift, kaya hindi ka nagiging malakas diyan. Tandaan natin, ang banal na espiritu ang nagbubuhay sa patay na katawan, espiritu dahil sa kasalanan. So kung tunay kang ligtas, bubuhayin ka ng banal na espiritu para maging kapaki-pakinabang ka. Kaya nature lang ng isang naligtas na magturo, maging bold sa katotohanan. Kahit hindi ka gifted sa teaching, ay in-expect sa'yo na nagpapatuloy ka as a disciple of Jesus Christ. So nagle-learn ka, natututo ka, and so kung natuto ka, paano mo masusukat kung natuto ka? Nagagawa mo dapat na lumakad ng tama, magturo, mag-witness, mag-disciple. So kung mga bagay na yan wala sa iyo, then pwede mo talagang pagdudahan dapat ang sarili mo na baka hindi ka naligtas kasi wala kang bunga. So, nakakalungkot kung ang mga preachers ngayon na hindi na tinutularan si Stephen, si Apollos, kung nagko-compromise na sila sa kanilang audience, church man o hindi.
Now, regarding dun sa serving the Lord, nag-serve si Stephen sa Jerusalem Church as a deacon. Yung fervent spirit niya habang nagluluto siya at nagpapakain ng mga widows in Acts chapter 6. And pinaglingkuran niya ang Lord hanggang sa huli niyang hininga. Kaya nga ang sabi niya nung siya ay mamamatay na in Acts 7 verse 59. So habang binabato siya, alam niya mamamatay na siya. Tinawag niya na ang Diyos at sabi niya, Lord Jesus, receive my spirit. So, bilang isang anak ng Diyos na naglilingkod sa Diyos at mamamatay na, ano ang pwede mong sabihin? Ayan. Panginoon, tanggapin mo na ako sa langit. You see, alam niya, nasa langit ang Lord Jesus. Alam niya ang Diyos nandun, Diyos Ama. Alam niya papunta siya doon. Kaya nasabi niya ito with confidence. Panginoon, tanggapin mo ako. Tingnan mo ang hindi ligtas. Hindi niya yung masasabi. Pero mga hindi ligtas ngayon, ang kakapal ng mga mukha. Kahit hindi nila inaaral ang Bible kasi rineject nila. Assuming lagi lahat ng mga hindi ligtas na pag namatay ang mahal sa buhay, papuntang langit. Kahit wala naman silang maibigay na ebidensya ang patunay. So, naiiba po sa nag-aaral ng Bible na ang hindi naligtas ay anak ng demonyo at ang demonyo kahit nasa langit pa naman siya ay papunta siya doon sa impyerno at eventually sa lake of fire and brimstone. So, papunta rin doon ang anak niya. Kaya suriin natin ang sarili, hindi lang alamin ang gift, kundi siguraduhin kung naligtas. Before ng pag-record kong ito, mayroon akong nabalitaan, nakausap na member na nalaman niya hindi siya ligtas. And recently pa lang siya naligtas. At sabi niya sabi niya, kaya pala hindi ko po malaman ang gift ko. Kasi nga, ang premise ng series na ito, malalaman mo ang gift mo sa tulong ng Holy Ghost. So, ang third person ng God. Kaya, without God, sa buhay mo, hindi mo yun malalaman. Hindi mo siya magagamit ng tama, hindi mo siya mapagyayaman, hindi mo siya magagamit para sa ikatitibay ng Eklesiya ni Jesus Christ. So, at this point, natapos ko ng talakayan 3 sa 7 na spiritual gifts. I know this is not enough, pero sa mga sumusubaybay nito, meron na kayong narinig na 3 na pagtalakay ng spiritual gifts: prophecy, ministry, teaching. Pero ganun pa man, sinasabi ko hindi ito enough. Kailangan ko na siguraduhin mong ligtas ka, kailangan na ipagpe-pray mo yan, pero hindi lang prayer, kailangan nag-aaral ka, kinukumpara mo, at least itong 3 na, itong nakikita mo na mayroon ka isa din sa 3, at kung wala pa, tandaan ninyo paano ko sinimplify sa inyo, ano ang gift mo, work of hands or mouth. So, para madali ang pag-select. So, prophecy is mouth, teaching is mouth, ministry is hand. So, ang pinagkaiba, ang may gift of prophecy, bold din siya magsalita. Pero ang may gift of teaching, hindi lang bold magsalita, kundi bold siya sa pagtuturo. So, iba ang pag-aaral ng may gift of prophecy sa may gift of teaching. Iba ang kanyang paraan ng pag-aral, paraan ng pagsasalita, at paraan ng pagtuturo. Hindi nangangahulugan na malakas lang ang boses ng may gift of prophecy. Hindi po. Kaya nga prone din na error ang may gift of prophecy kung hindi siya nag-aaral. Kasi ang tendency niyan, limited yung alam, paulit-ulit na lamang. Kaya pareho ito, since works of mouth, kailangan talagang studying, kailangan talaga Google ng oras ng pag-aaral, knowing the language, knowing the original languages, teaching.
So, teach. Preach and then speak. Witness. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon. Natapos na ang part 5 ng series na ito. Patuloy ko pong iaasa sa iyo, Banal na Espiritu, ang pagtulong mo sa church members para mapatatag ang church, malaman po ng bawat isa ang kanilang gift at na magkaroon po ng improvement sa mga ministries. In Jesus' name, Amen. By the way, before po i-end ko ito, towards the end ng series na ito ay i-require ko lahat ng members na mag-submit sa akin kung ano ang sa tingin ninyo na spiritual gift ninyo. Essay form, sasabihin mo ano ang gift mo at bakit, i-explain mo. At ang pag-explain mo dapat is according doon sa content ng discussion. Halimbawa, kung ang gift mo is teaching, kailangan ang dahilan mo according sa video. Kaya, since i-require ko ang member na gawin ito, mag-submit, ay kailangan niyong balikan ng mga videos na ito kasi hindi naman yan natututunan sa isang upuan lang. Kung kailangan ninyo ng access sa YouTube channel ng church, message lang kayo para bigyan kayo ng access. Ibibigay mo lang yung email address mo. Kaya since hindi nakakasubaybay nito ang taga-Bulusan, na taga-Legazpi, i-share ninyo sa mga taga-Bulusan, i-share ninyo sa mga taga-Bakong ito. And lalo na sa mga nagtuturo o na-assign na magturo, Brother Josh and Brother Leo. So kayong una, kailangan alam ninyo ang gift ninyo and then so that you will set the good example sa mga pinamumunuan ninyo ng mga flock of God. So kailangan po natin mag-pray. Wala naman pong deadline ito, pero makakatulong po ito. Kailangan i-plot natin yan. Member 1, anong gift niya, member 2, anong gift niya, para makita natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa bawat church, Legazpi, Bakong, and Bulusan. So this will help sa mga namumuno kung paano magiging effective ang bawat member sa ministry ng Panginoong Jesucristo. Salamat.